Isang sandali, ang lahat ay dumadaloy ng maayos, tulad ng isang banayad na agos. Sa susunod, tayo ay tinatangay ng mga ipo-ipo ng stress, kaguluhan, at kawalan ng katiyakan. Sa totoo lang, iyon ang kalikasan ng paglago. Isang serye ng mga hindi inaasahang hamon na nagpapilit sa atin na harapin ang mga bagay na hindi tayo handa. Ngunit sa kalagitnaan ng mga bagyong ito, mayroon bang paraan upang panatilihing matatag ang ating isipan? Mayroon bang paraan upang sanayin ang ating sarili na manatiling kalmado anuman ang mangyari sa paligid natin? Ang sagot ay oo. Ang kalmado ay hindi isang bagay na malayo o tanging para lamang sa mga pantas at mga natatanging tao. Ito ay isang kasanayan, isang ugali na maaring pagyamanin araw-araw. At nagsisimula ito sa pagpapalakas ng ating sariling isipan. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Pagkilala sa ito at matutuklasan mo ang lakas. Itinuturo sa atin ng Stoicism na ang katahimikan ay hindi nanggagaling sa pagkontrol ng panlabas na mundo, kundi sa pagkakaroon ng kontrol sa ating tugon dito. Sa paglalakbay na ito, tatalakayin natin ang mga praktikal na paraan upang sanayin ang ating isipan upang mapanatili ang composure kahit sa pinakakaguluhang mga sitwasyon. Sapagkat sa huli, ang buhay ay hindi tungkol sa pag-iwas sa mga hindi inaasahang pagsubok, kundi sa pagkatuto ng sining ng pagtanggap sa mga ito. Kontrolin mo ang iyong isipan o hayaan mong kontrolin ka nito. Naranasan mo na bang ang iyong isipan ay parang isang kaaway? Naramdaman mo na bang para bang ito ay kumikilos laban sa iyo? Ang mga hindi kanais-nais na pag-iisip ay sumasalakay sa iyong isipan. Ang mga negatibong emosyon ay sumabog na lampas sa iyong kontrol. At pagkatapos ay kumikilos ka sa mga paraan na ikinalulungkot mo. Hindi ito kakaiba. Ang isipan ng tao ay isang komplikadong nilalang. Madaling matatangay ng mga agarang emosyon tulad ng pagkabahala, takot, galit o pagkabigo. Ngunit ang mahalagang tanong ay, kinokontrol mo ba ang iyong isipan? O ikaw ba ang kinokontrol nito? Isipin mong ikaw ay nasa isang party, nag-e-enjoy sa isang tahimik at komportableng gabi, nakikipag-usap sa ilang mga kaibigan, nang bigla may magsabi ng negatibong komento tungkol sa iyo sa harap ng lahat. Isang matalim na pahayag, isang hindi sinasadyang o sadyang kritisismo. Kung ang iyong isipan ay hindi sanay, ano ang mangyayari? Isang agos ng pagkakasala ang mabilis na lilitaw. Ang iyong tibok ng puso ay bumibilis. Ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay tinatamaan. At nararamdaman mong gusto mong mag-react, maghiganti, ipagtanggol ang sarili, o kaya ay umalis sa party ng galit. Ngunit maglaan ng sandali. Ikaw ba talaga iyon? O isang impulsibong reaksyon lamang ng iyong isipan kapag nasaktan? Sabi ni Epictetus, isang stoikong pilosopo, hindi tayo nagdurusa mula sa mga pangyayari sa ating buhay, kundi mula sa ating paghatol sa mga ito. Ang kanyang mga salita ay isang gising. Ang paraan ng ating interpretasyon sa isang pangyayari ang nagtatakda ng ating emosyon, hindi ang pangyayari mismo. Kung itinuturing mong insulto ang negatibong pahayag na iyon, tiyak na masasaktan ka. Kung titingnan mo ito bilang isa lamang na subjective na opinyon, madali itong lilipas ng walang bakas sa iyong isipan. Ang Stoicism ay hindi nagtuturo sa atin na supilin ang ating emosyon, kundi upang pamahalaan ang mga ito. Ang kontrol ay hindi nangangahulugang pipilitin mong huwag maramdaman ang galit o sakit, kundi hindi hayaan ang mga emosyon na ito na magdikta sa iyong mga kilos. Kapag naharap sa negatibidad, ang isang stoikong tagasunod ay humihinto saglit, pinagmamasdan ang panloob na reaksyon bilang isang tagalabas.
Kilala nila ang lumalaking galit, kinikilala ang pakiramdam ng sakit, ngunit hindi kumikilos batay dito. Bumalik sa senaryo ng party, sa halip na hayaang kontrolin ka ng galit, maaari kang pumili ng ibang reaksyon. Huminga ng malalim, magpahinga bago mag-react, at tingnan ng direkta ang taong nagkritika sa iyo, hindi sa isang mapaghamong sulyap, kundi ng may kalmado. Nauunawaan mong ang kanilang mga salita ay walang kapangyarihan sa iyong halaga, maliban na lang kung papayagan mo. Maaari kang sumagot ng magaan o magbigay na lang ng ngiti at hayaan itong mawala dahil alam mo na ang iyong reaksyon ang talagang mahalaga, hindi ang mga salita ng iba. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na maiwasan ang negatibong mga epekto mula sa impulsibong mga reaksyon, kundi nagpapaisip din sa iba tungkol sa kanilang mga aksyon. Kapag may nag-udyok sa iyo ngunit hindi nakatanggap ng inaasahang reaksyon, sila ay mas maguguluhan kaysa sa iyo. Inaasahan nilang makakakita ng galit o pagtutol, ngunit ang makikita nila sa halip ay isang kalmadong katahimikan. Iyan ang kapangyarihan ng pagpapalakas ng iyong sariling isipan. Ang pagsasanay ng iyong isipan sa Stoicism ay hindi isang madaling paglalakbay. Kinakailangan ng patuloy na pagsasanay, simula sa maliliit na sitwasyon sa araw-araw na buhay. Kapag nakatagpo ka ng isang magulong driver, maaari kang mag-react ng frustration o maaari mong ipaalala sa iyong sarili na hindi mo kayang kontrolin ang iba, kundi ang iyong sariling reaksyon. Kapag may nagsabi ng masakit na salita, maaari mong hayaan na maghari ang negatibong emosyon o maaari mong ipaalala sa iyong sarili na hindi ka tinutukoy ng kanilang mga salita. Ang pagkontrol sa iyong isipan ay hindi nangangahulugang pagiging walang emosyon. Sa kabaligtaran, binibigyan ka nito ng kalayaan na mabuhay ng mas maligaya. Isang buhay na hindi mabigat sa mga impulsibong reaksyon. Binibigyan ka nito ng kapangyarihan na pumili kung ano ang mararamdaman mo, kung paano ka magre-react, at higit sa lahat, kung paano ka mabubuhay. Sapagkat sa huli, kung hindi mo kontrolin ang iyong isipan, tiyak na ito ay makokontrol ka. Ang galit ay hindi nakakapagsolusyon ng mga problema. Ito ay isang likas na reaksyon ng tao. Ngunit kapag hinayaan natin itong magkontrol, nawawala ang kakayahan nating mag-isip ng malinaw at kumilos ng matalino. Sa mga sandaling iyon, maaaring maramdaman mong ibinabalik mo ang kontrol sa pamamagitan ng pagsigaw, pagtutol o pagpapalabas ng iyong inis sa iba. Ngunit sa katotohanan, bihirang matulungan tayo ng galit sa paglutas ng mga problema. Nagdadagdag lamang ito ng langis sa apoy na lalong nagpapalala ng sitwasyon. Isipin mong ikaw ay nagmamaneho sa isang abalang kalsada isang umaga na nag-iingat at nagpapatuloy sa tamang bilis, nang biglang may ibang sasakyan na pumasok sa harap mo nang walang babala. Ang iyong puso ay bumibilis at isang pagsabog ng galit ang biglang sumik. Ang pakiramdam ng hindi pagkakapantay-pantay at pagkakasala ay bumabalot sa iyong isipan. Kung hindi mo ito makokontrol, maaaring magtulak ka ng mabilis upang habulin ang sasakyan, magbusina ng malakas, o magsigaw sa loob ng iyong sasakyan kahit na walang makaririnig. Ngunit maglaan ng sandali at itanong mo sa iyong sarili, makikinabang ba ang sitwasyon sa reaksyon na ito? Kung papayagan mong lamunin ka ng galit, ano kaya ang maaaring mangyari? Maaari kang magdulot ng aksidente, makapag-udyok ng isang delikadong hidwaan, at pinakamahalaga, mawalan ng kalmadong maaring pinili mong mapanatili. Ayon sa Stoicism, hindi natin kayang kontrolin ang mga aksyon ng iba. Ngunit tiyak na kayang-kaya nating kontrolin ang ating sariling mga reaksyon.
Sabi ni Epictetus, hindi kung ano ang nangyayari sa iyo, kundi kung paano ka mag-react dito ang mahalaga. Ito ang susi sa pamamahala ng galit. Kapag may nagpasakit sa iyo, sa halip na mag-react agad, magpahinga saglit. Huminga ng malalim at itanong mo sa iyong sarili, tunay bang karapat-dapat itong magdulot sa akin ng pagkawala ng kapayapaan? Kung ang sagot ay hindi, ang galit na iyon ay hindi karapat-dapat sa iyong atensyon. Ang galit ay hindi kaaway, ito ay isang signal. Ipinapaalam nito na may mali, na tayo ay nasaktan, binabastos, o hindi pinapahalagahan. Ngunit sa halip na gamitin ito bilang dahilan upang sumabog, dapat natin itong tingnan bilang paalala upang matukoy ang tunay na isyu. Kapag ikaw ay nasaktan ng isang tao, kailangan mo bang magalit agad? O kailangan mong mag-isip kung bakit ka apektado ng kanilang ginawa? Kapag naharap sa hindi pagkakapantay-pantay, makikinabang ba ang sitwasyon sa pagsisigaw? O dapat mong maghanap ng mas matalinong paraan upang ipagtanggol ang iyong mga karapatan? Hindi mahalaga kung gaano kakasama ang mundo o kung gaano kabilis magalit ang mga tao. Ang iyong tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa kung paano ka mag-react. May mga tao na maaring magtangkang mag-offend sa iyo, ngunit ikaw ang may kapangyarihang protektahan ang iyong inner peace. Isang karaniwang maling akala na ang manahimik o hindi mag-react agad ay isang tanda ng kahinaan. Sa katotohanan, kabaligtaran ang totoo. Ang pagkontrol sa galit ay nangangailangan ng mataas na antas ng disiplina at mastery sa sarili. Ang taong madaling magalit ay kadalasan ang may pinakamaliit na kontrol. Sa kabilang banda, ang taong kayang tumayo sa gitna ng isang bagyo na tinitingnan ito ng hindi natatangay ay siyang pinakamalakas. At dito natin matutuklasan ang isang mas malalim na katotohanan. Ang kalmado ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Ngunit bakit? Ano ang dahilan kung bakit ang katahimikan ay mas makapangyarihang sandata kaysa sa anumang salita? Ang sagot ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong mag-isip, and that is exactly what we will explore next. Ang kalmado ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Madalas iniisip ng lipunan na ang mga malalakas magsalita, pisikal na matatag, o mabilis magharap ng iba ang siyang may tunay na kapangyarihan. Sa mga pagpupulong, ang pinakamalakas magsalita ay madalas na itinuturing na pinakamaimpluwensya. Sa mga pagtatalo, ang pinakagalit na tao ay tila siyang nanalo. Ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mo ang isang ibang realidad. Ang tunay na lakas ay nasa pagkontrol sa sarili, hindi sa mga pagsabog ng galit. Ang taong kayang manatiling kalmado kahit sa mga pinakamahirap na kalagayan ay hindi lang malakas, kundi isang master ng kanyang sarili. Kapag may nagtaas ng boses sa iyo, ang natural mong reaksyon ay maghiganti. Nararamdaman mong ikaw ay tinatablan o ininsulto at nais mong tumugon agad. Ngunit itanong mo sa iyong sarili, makikinabang ba ang reaksyon na ito sa iyo? Sa karamihan ng mga kaso, ito ay maglalagay lamang sa iyo sa hindi paborableng posisyon. Ginagawa kang isang puppet ng emosyon. Ang galit ng kabilang tao ay magsisimulang magkontrol sa iyo, lilinlangin ang iyong kalinawan, at gagawin ang pag-uusap na walang katapusang pagtatalo. Ang isang tunay na malakas na tao ay nauunawaan na ang kalmado ay hindi passivity o pagsuko. Ito ay isang sinadyang estratehiya. Ang pagpapanatili ng composure ay nangangahulugang pagtangging, hayaang manipulahin ng iba ang iyong emosyon o hayaan ng mga panlabas na pangyayari na magdikta sa iyong kalagayan sa loob. Ang kalmadong ito ang nagbigay sa iyo ng pinakamalaking kapangyarihan, ang kakayahang kontrolin ang iyong sarili. Isipin mong ikaw ay nasa isang mahalagang pagpupulong kung saan isang kasamahan
Marahil ay hindi kontento o nais na pagtagilid ang iyong opinyon, ang nagtatanggol ng iyong opinyon gamit ang matalim na tono. Ang buong silid ay naging tahimik, lahat ay nakatingin sa iyong reaksyon. Mayroon kang dalawang pagpipilian, maghiganti gamit ang parehong matalim na tono na magpapalala ng tensyon o manatiling kalmado, pagmamasdan ang sitwasyon at tumugon ng mahinahon ngunit matatag. Ang una ay magdudulot ng hidwaan, ngunit ang huli ay magbibigay sa iyo ng respeto, neutralisahin ang atake at magbibigay daan upang tumugon gamit ang rason at tiwala. Ipinakita ni Mahatma Gandhi ang kapangyarihan ng kalmado. Sa harap ng malupit na pamumuno ng British Empire, hindi siya gumamit ng karahasan. Niyakap niya ang ahimsa, non-violence, at satyagraha, truth force. Sa panahon ng 1930 Salt March, pinangunahan niya ang isang mapayapang 380 kilometro na protesta laban sa buwis ng asin ng mga Britanya. Bagamat walang armas at tahimik, ang kanilang determinasyon ay yumanig sa British Empire. Ang mga nang-api ay gumamit ng karahasan, ngunit nanatiling kalmado si Gandhi at ang kanyang mga tagasunod, kaya't nakamtan nila ang paghanga ng buong mundo. Pinatunayan niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa lakas ng katawan, kundi sa kakayahang manatiling matatag, matuwid, at may kontrol sa sarili. Ang mga taong madaling magalit ay hindi kasing lakas ng kanilang itsura. Ang pagsisigaw, pagbabanta o labis na reaksyon ay nagpapakita lamang ng kahinaan at kakulangan sa kontrol sa sariling emosyon. Ngunit kapag tinanggihan mong mag-react tulad ng inaasahan, binabalik mo ang kontrol. Binubuwag mo ang iyong kalaban at pinagtitibay ang isang mahalagang katotohanan. Ikaw ang may hawak ng kontrol, hindi sila. Ang manatiling kalmado sa mga mahihirap na sitwasyon ay hindi lamang isang kasanayan, ito ay isang pagpapakita ng dignidad. Ipinapakita nito na tinanggihan mong magpaapekto sa negatibidad o hayaang ang iba ang magdikta ng iyong emosyonal na kalagayan. Ang isang tunay na malakas na tao ay hindi kailangang magsigaw upang patunayan ang kanilang kapangyarihan. Nauunawaan nilang ang pinakamalaking lakas ay nasa pagkakaroon ng mastery sa kanilang sarili. At kapag natutunan mong kontrolin ang iyong sarili, walang makakapagsamantala sa iyo. Ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa mga nangyayari sa paligid mo. Nagmumula ito sa loob. Kapag ikaw ay nanatiling kalmado, nanalo ka na. Bago pa man magsimula ang laban, ang buhay ay hindi patas, ngunit hindi ito mahalaga. Marahil naranasan mo na ito. Nagtrabaho ka ng masigasig, ibinuhos ang iyong puso at kaluluwa sa isang proyekto, ngunit ang promosyon ay napunta sa isang kasamahan na halos wala namang ginawa. Pinapahalagahan mo ang iba, ngunit ipinagkanulo ka. Ang hindi pagkakapantay-pantay ay isang hindi maiiwasang bahagi ng buhay. At kung hahayaang ito ang magkontrol sa atin, tayo ay magiging bilanggo ng sama ng loob at pagkabigo. Itinuturo sa atin ng Stoicism ang isang makapangyarihang katotohanan. Hindi mo kayang hubugin ang mundo ayon sa iyong kagustuhan, ngunit kaya mong hubugin kung paano ka magre-react dito. Sa halip na magdusa sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, magtuon ka sa mga bagay na kaya mong kontrolin, ang iyong sarili. Kapag tunay mong tinanggap ito, ang hindi pagkakapantay-pantay ng buhay ay hindi na parang isang pasanin. Ito ay nagiging isang neutral na realidad, tulad ng ulan o araw. Hindi mo ito kayang pigilan, ngunit maaari mong pagdesisyonan kung ano ang susunod mong gagawin. Isipin mong magising ka isang araw at walang mga braso at mga binti. Susuko ka ba o magpapatuloy ka? Hindi na kailangang mag-imagine ni Nick Vujicic ng ganito.
Ipinanganak siya na may bihirang kondisyon na tinatawag na tetra amelia syndrome. Wala siyang mga limbs, isang kondisyon na tinitingnan ng marami bilang pinakamatinding malas. Ang kanyang mga unang taon ay puno ng sakit, insecurities, at kawalan ng pag-asa. Minsan nais pa niyang tapusin ang kanyang buhay. Ngunit pagkatapos, napagtanto niya ang isang malalim na bagay. Kung hindi niya kayang baguhin ang kanyang kapalaran, maaari niyang baguhin ang kanyang pananaw. Natutunan ni Nick na magsipilyo ng ngipin, magsulat, lumangoy, at maging maglaro ng soccer, all gamit ang kanyang katawan. Hindi lang siya naging independyente, kundi naging isang global inspirational speaker na nakapagbigay inspirasyon sa milyong-milyong tao. Walang mga limbs si Nick, ngunit mayroon siyang isang bagay na hindi natutuklasan ng marami. Isang hindi matitinag na espiritu. Siya ay buhay na patunay ng pilosopiya ng Stoicism. Hindi man natin kontrolado ang ating mga kalagayan, ngunit palagi nating kontrolado kung paano tayo magre-react. Iyan ang puso ng Stoicism. Isipin mong nakatayo ka sa gitna ng isang bagyo. Maaari kang sumigaw sa kalangitan o maaari mong hanapin ang silungan at gamitin ang pagkakataon upang magmuni at mag-grow. Ang isang tao na nalulunod sa sama ng loob ay palaging magiging bilanggo ng kanilang mga kalagayan. Ngunit ang isang stoic ay lilipad sa ibabaw ng mga ito. Kaya, paano natin ia-apply ang mindset na ito? Tuwing nararamdaman mong ikaw ay hindi pinahalagahan, itanong mo sa iyong sarili, ang galit o reklamo ba ay magbabago sa sitwasyon? Kung ang sagot ay hindi, mas mabuti pang ilaan mo ang iyong enerhiya sa mga bagay na mas mahalaga, ang iyong paglago, ang iyong mindset, ang iyong mga aksyon. Hindi patas ang buhay, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay kung paano ka magre-react. Pababayaan mo ba ang hindi pagkakapantay-pantay na sirain ka o gagamitin mo ito upang maging mas malakas? Bago tayo magpatuloy, maaari ba akong humingi ng isang maliit na pabor? Kung nasisiyahan ka sa paglalakbay na ito at ngayon ay ngumingiti, pakipindot naman ang like button. At kung hindi mo pa nagagawa, huwag kalimutang mag-subscribe. Bakit? Dahil ang bawat like at subscription ay nagsasabi sa YouTube, mahalaga ang content na ito. Nakakatulong ito upang kumalat ang positibong enerhiya sa mas maraming tao. Mga taong tulad mo na handang mag-grow at mag-improve. Kaya't ipagpatuloy natin ang momentum at ipamahagi ang kasiyahan. Ngayon isipin ang isang kamakailang pagkakataon na nawala ang iyong kontrol. Marahil may isang tao na nag-insulto sa iyo o isang magaspang na araw ang nagdulot ng iyong pagsabog sa galit. Talaga bang nawala ang iyong kontrol? O ito ba ay isang desisyon? Alamin natin ang sagot na ito sa susunod na seksyon. Ang pagkawala ng kontrol ay isang desisyon. Karamihan sa atin ay naniniwala na ang ating mga emosyon ay naaapektuhan ng mga panlabas na kalagayan, kung paano tayo tratuhin ng iba o ng mga hindi inaasahang sitwasyon na nangyayari. Ngunit kung susuriin mo ito ng mabuti, mapapansin mong hindi natin nawawala ang kontrol dahil sa iba. Nawawala tayo ng kontrol dahil pinipili natin ito. Isipin mo ang isang pamilyar na sitwasyon. Nakatayo ka sa pila sa isang supermarket checkout at may isang tao na walang kaloyang dumaan sa harap mo. Tumaas ang galit, bumilis ang tibok ng iyong puso, nagkakaba ang iyong mga kamay, at may bahagi sa iyo na gustong mag-react agad. Ngunit saka mo naaalala ang isang pangunahing prinsipyo ng Stoicism. Hindi mo kayang kontrolin ang mga aksyon ng ibang tao, ngunit palagi mong kayang kontrolin ang iyong reaksyon. Sa sandaling iyon, mayroon kang dalawang pagpipilian. Hayaan mong ang galit ang mangibabaw o manatiling kalmado at kumilos ng may dignidad.
Sinabi ni Epictetus, isa sa mga dakilang Stoic philosophers, tandaan, hindi sapat na ikaw ay tamaan o insultuhin upang masaktan. Kailangan mong paniwalaan na ikaw ay nasaktan. Ang malalim na katotohanang ito ay nagpapaalala sa atin na walang makakagambala sa ating inner peace, maliban kung papayagan natin ito. Kapag ikaw ay ininsulto at naging galit, ibinibigay mo sa kanila ang kontrol ng iyong emosyonal na estado. Kung ang isang biglaang krisis ay nagdudulot sa iyo ng panik, ito ay dahil pinayagan mong kontrolin ng takot ang iyong isipan. Isipin mo ang isang tao na iyong hinahangaan, isang dating guro, isang matalinong mentor, o isang kalmadong kaibigan na hindi kailanman nawawala ang kontrol sa kanilang emosyon. Naisip mo na ba kung bakit? Hindi ibig sabihin nito na hindi sila nakakaramdam ng galit o pagkabigo, kundi nauunawaan nila ang isang mahalagang katotohanan. Ang pagkawala ng kontrol ay isang desisyon, at pinipili nilang hindi ito mawalan ng kontrol. Isaalang-alang ang kwentong ito. Isang araw sa isang masikip na tren tuwing rush hour, aksidenteng tinapakan ng isang binata ang paa ng isang matandang lalaki. Agad na humingi ng paumanhin ang binata, ngunit kalmado lamang na tumango ang matandang lalaki at nagpatuloy sa pagbabasa ng kanyang libro. Isang pasahero na nagulat ang nagtanong, "Bakit hindi ka nagalit? Kung ako yan, pinagsabihan ko siya." Ang matandang lalaki ay ngumiti at sumagot, "Hindi niya naman sinadyang gawin iyon. At ang magalit ay hindi magpapagaan ng sakit sa aking paa. Ito'y makakasira lamang sa aking kapayapaan." Ang aral dito ay makapangyarihan. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na kailangan nilang mag-react kapag may nakakabother sa kanila, na ang galit o frustration ay hindi maiiwasan. Ngunit ang mga emosyon ay hindi automatiko. Hinuhubog sila ng paraan ng ating interpretasyon sa mga pangyayari. Ang isang tao ay maaring makita ang pag-cut ng linya bilang isang personal na opensa. Ang isa naman ay maaring tingnan ito bilang isang pagsusulit sa pasensya. Ang isa ay maaring tanggapin ang kritisismo bilang isang malalim na insulto. Ang isa naman ay nakikita ito bilang isang oportunidad upang matuto. Kaya paano natin matututuhan na manatili sa kontrol? Una, kilalanin na palagi kang may pagpipilian. Kapag lumitaw ang isang negatibong emosyon, huminto saglit at itanong sa iyong sarili, makikinabang ba ako sa reaksyong ito? Kung ang sagot ay hindi, bakit mo pa ibubuhos ang iyong enerhiya dito? Minsan, ang katahimikan ay mas makapangyarihan kaysa anumang reaksyon. Pangalawa, matutong pamahalaan ng iyong mga iniisip. Kapag ang iyong isipan ay nagsimula ng mag-spiral patungo sa galit o pag-aalala, dahan-dahang ipaalala sa iyong sarili, "Hindi ko kayang kontrolin ang iba, ngunit kayang-kaya kong kontrolin ang aking sarili." Hindi ibig sabihin ito na kailangan mong tanggapin ang hindi pagkakapantay-pantay. Ibig sabihin nito ay magre-react ka ng matalino, hindi padalos-dalos. At sa wakas, intindihin ito. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa kung gaano kalakas mag-react, kundi sa kung gaano kakalmado at matatag. Kapag na-master mo ang inner peace, nawawala ang kapangyarihan ng external na kaguluhan sa iyo. Iyan ang puso ng Stoicism. Hindi mo kayang kontrolin ang mundo, ngunit palagi mong kayang kontrolin kung paano mo ito titingnan. Kung ikaw man ay mawala ng kontrol o manatiling composed, laging ikaw ang may desisyon. Huwag magpaiwan sa nakaraan o sa hinaharap. Naranasan mo na ba ang pagsisisi dahil sa isang nawalang pagkakataon o ang pagkabahala tungkol sa isang bagay na hindi pa nangyayari? Madalas mo bang maramdaman na ang iyong isipan ay nahulog sa pagitan ng dalawang hindi makontrol na realidad? Ang nakaraan na tapos na at ang hinaharap na hindi pa dumarating.
Ganito ang pamumuhay ng marami, o mas tamang sabihin, ganito ang pag-iral ng marami. Ngunit kung nais mong sanayin ang iyong isipan na manatiling kalmado at matatag sa anumang sitwasyon, kailangan mo munang matutunan kung paano makalaya mula sa siklong ito. Isa sa mga pangunahing turo ng Stoicism ay ang mamuhay ng buo sa kasalukuyan, dahil ito lamang ang tanging sandali na tunay nating pag-aari. Ayon kay Marcus Aurelius, ang Stoic na emperador, tandaan na ang tao ay nabubuhay lamang sa kasalukuyan sa mabilis na sandaling ito. Lahat ng ibang bahagi ng buhay ay o tapos na at lumipas o hindi pa ipinapakita. Higit pa ito sa filosofiya, ito ay isang praktikal na paalala. Kapag pinapalupot natin ang ating sarili sa mga hindi mababago na alaala o hindi tiyak na mga senaryo sa hinaharap, isinusumpa natin ang ating kapayapaan at nawawala ang ating paghawak sa tanging oras na may kapangyarihan sa atin, ang kasalukuyan. Kapag ang isipan ay nakakapit sa nakaraan, ito ay nahihirapan ng pagsisisi. Kapag ito ay nakakapit sa hinaharap, ito ay nagdudulot ng takot at stress. Ngunit kapag dinala natin ang ating atensyon sa kasalukuyan, binubuksan natin ang kapangyarihan na kumilos, magbago, at kontrolin ang ating sarili. Ang susi sa pagbuo ng ganitong mentalidad ay nasa pagiging ma-mindful, isang kasanayan na tinanggap ng mga Stoic noong mga panahon pa bago ito maging moderno. Hindi ito nangangailangan ng mga oras ng pagmumuni-muni o pag-iisa mula sa mundo. Sa halip, ito ay nangangailangan ng isang simpleng ngunit tuloy-tuloy na gawi, isang muling pagbabalik sa kasalukuyan. Ibig sabihin, maging aware ka sa iyong paghinga, iyong katawan, iyong emosyon, at ang iyong paligid. At tuwing ang iyong mga iniisip ay napapadpad sa nakaraan o hinaharap, dahan-dahan mo silang ibabalik sa kasalukuyan. May isang makapangyarihang kwento na nagpapakita ng konseptong ito. Si Novak Djokovic, isa sa mga pinakamahusay na manlalaro ng tennis sa ating panahon, ay minsang inamin na siya ay dati nagmumuni tungkol sa mga pagkatalo sa nakaraan o nag-aalala tungkol sa mga posibleng mangyari sa hinaharap. Ang ingay sa isipan na ito ay nakakaapekto sa kanyang pokus at emosyonal na kontrol sa mga mahahalagang sandali. Ngunit nagbago ang lahat nang magsimula siyang tingnan ang bawat punto bilang isang bagong sandali. Sa halip na muling balikan ang mga pagkakamali o matakot sa kung ano ang mangyayari, pinili niyang magtuon ng pansin sa kasalukuyan. Ang pagbabagong ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong muling makuha ang kanyang composure, pinatalas ang kanyang mga desisyon, at sa huli ay nalampasan ang mga pinakamahihirap na kalaban. Ang kanyang paglalakbay ay isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa kasanayan o paghahanda. Ito ay tungkol sa disiplina sa isipan, tungkol sa pagpapamaster ng iyong focus. Hindi lang ito naaangkop sa sports, maaari itong ilapat sa bawat aspeto ng buhay. Kung papayagan mong kontrolin ka ng nakaraan o hinaharap, hindi mo tunay na mararanasan ang buhay. Ngunit kapag ikaw ay nakatapak sa kasalukuyan, matatagpuan mo ang kapayapaan, lakas, at kalinawan, and kasama nito ang kakayahang harapin ang buhay ayon sa iyong mga kondisyon. Kaya, ikaw, madalas ka bang mahulog sa mga lumang alaala o mag-alala tungkol sa mga susunod na mangyayari? Ang buhay ay magulo, ngunit ang kalmado ay nasa loob mo. Ang buhay ay isang serye ng mga hindi inaasahang pangyayari. Maaring magising ka na inaasahan ng isang magandang araw, ngunit sa ilang saglit, lahat ay maaring magbago. Isang biglaang mensahe, isang mainit na argumento, isang hindi inaasahang krisis. Ang kaguluhan ay ang natural na ritmo ng mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaguluhan,
Isang bagay ang palaging nasa ilalim ng iyong kontrol, ang iyong isipan at ang iyong mga reaksyon. Naisip mo na ba na ang iyong kalmado sa gitna ng kaguluhan ay isa sa iyong pinakamalalaking lakas? Kapag ang lahat sa iyong paligid ay napapaligiran ng tensyon o takot, ang isang nananatiling kalmado ay hindi mahina, sila ay makapangyarihan. Hindi mo kayang kontrolin ang mundo sa labas, ngunit kayang-kaya mong kontrolin kung paano ka tutugon dito. Kapag ganap mong naunawaan ito, matutuklasan mo ang isang pambihirang bagay. Ang iyong kakayahang manatiling kalmado ay nagiging iyong personal na superpower. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Hindi ito pasibidad. Ito ay lakas. Lakas ng isang tao na pinipili na huwag pag-alipinan ng emosyon. Isipin mo ito. Nagmamaneho ka sa isang mataong kalsada. Biglang may isang driver na pumasok sa harap mo na nagpapilit sa iyo na magpreno ng malakas. Maaari kang magalit, magbusina, magmura. Ngunit tanungin mo ang iyong sarili. Mababago ba ng reaksyong iyon ang sitwasyon? Magpapagaan ba ito ng iyong pakiramdam o magdudulot lamang ng dagdag na stress? Ngayon, imaginin mong tumugon ng iba. Huminga ka. Paalalahanan mo ang iyong sarili na ang galit ay hindi makakabuti sa sitwasyon. Pinipili mong magpatuloy na magmaneho ng kalmado, mag-focus sa iyong paglalakbay, imbes na hayaan mong sirain ng maling desisyon ng iba ang iyong estado ng isipan. Sa sandaling iyon, hindi mo lang iniiwasan ang alitan, pinoprotektahan mo ang iyong kapayapaan, kalusugan, at kalinawan. Ang mga ganitong sandali ay nangyayari araw-araw. May isang tao na nakakasakit sa iyo, may isang proyekto na nabigo, may isang kaibigan na nagtaksil sa iyong tiwala. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang pinakamahalaga ay hindi kung ano ang nangyari, kundi kung paano ka tumugon. Kapag pinayagan mong sumabog ang iyong emosyon, isinusumpa mo ang iyong kapangyarihan sa mga pangyayari. Ngunit kapag nanatili kang kalmado, kinuha mo ang kontrol. Ang mga galit na tao ay nais na magalit ka rin. Ang mga nag-aalala na tao ay nais na mag-alala ka rin. Ngunit kapag pinili mo ang kapayapaan, binabasag mo ang emosyonal na reaksyon ng iba. Ang kalmado ay hindi kawalan ng pakialam. Hindi ito pagtakas. Ito ay ang conscious na kakayahang mag-self-regulate upang mapanatili ang iyong sentro ng matatag habang ang iba ay nawawala na ang kontrol. Maaari mong sanayin ito araw-araw. Isang simpleng halimbawa, isang argumentong pampamilya. May nagsabi ng isang bagay na sumasakit. Ang iyong puso ay bumibilis. Ang iyong isipan ay punong-puno ng mga sagot. Ngunit imbes na tumugon, huminto ka. Manatiling tahimik. Bigyan mo ang ibang tao ng pagkakataon na marinig ang kanilang mga salita. Baka mapansin nila ang kanilang pagkakamali. Baka hindi. Ngunit hindi kanila madadala sa bagyong kanilang nililikha. Ang tagumpay ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng huling salita. Ang tunay na tagumpay ay nasa pagpapanatili ng kontrol. Oo, susubukin ka ng buhay. Ngunit tandaan, ang mga pangyayari ay hindi nagtatakda sa iyo. Ang iyong tugon ang nagtatakda sa iyo. Mayroong malakas na kapangyarihan sa katahimikan. Hindi ito tanda ng pagkatalo. Ito ay isang pahayag ng lakas. Kapag natutunan mong manatiling kalmado sa anumang sitwasyon, hindi lamang mo pinamamahalaan ang iyong mga emosyon, kinokontrol mo ang iyong kapalaran. Kaya kapag dumating ang bagyong dala ng buhay at darating ito, tanungin mo ang iyong sarili. Ako ba ay matatangay o tatayo ba ako ng matatag sa katahimikan ng lakas? Ang sagot ay nasa loob mo. Huwag hayaan na ikaw ay tukuyin ng mga pangyayari. Ang buhay ay isang walang katapusang agos ng mga pangyayari. Minsan ipinanganak tayo sa kalagayan ng paghihirap, lumalaki sa mga pagsubok, at hinaharap ang mga hamon na tila imposibleng malampasan.
Sa mga sandaling iyon, isang tanong ang madalas na bumangon sa ating isipan. Maari ba nating baguhin ang ating kapalaran? Nagbibigay ang Stoicism ng malinaw na sagot. Ang mga pangyayari ay hindi nagtatakda kung sino ka. Tanging ang iyong tugon sa mga pangyayaring iyon ang nagtatakda kung sino ka. Isipin mo ang isang batang ipinanganak sa kahirapan. Mula sa murang edad, naririnig niyang nagbubulungan ang mga tao sa paligid niya. Ang batang ito ay walang patutunguhan. Paano ba mababago ng isang taong ipinanganak sa ganitong kalagayan ang kanyang buhay? Tinitingnan siya ng lipunan na may awa na parang ang kanyang kapalaran ay tapos na. Sa una, pinaniniwalaan niya ang mga salitang ito. Iniisip niya na ang kahirapan ay isang sentensya na wala siyang karapatang mangarap ng higit pa sa kung ano ang mayroon siya. Ngunit isang araw napagtanto niya ang isang bagay. Ang mga pangyayari ay isang pansamantalang tagpo lamang, hindi isang walang hanggang pagkakakilanlan. Kung patuloy niyang tatanggapin ang ipinapataw ng iba sa kanya, kung papayag siyang tukuyin siya ng mga pangyayaring iyon, siya na rin ang magpapahinto sa kanyang sariling hinaharap. Kaya't nagsimula siyang magbago. Dahan-dahan natututo siya, nagsasanay, naghahanap ng mga pagkakataon at patuloy na lumalaban. Itinuturo sa atin ng Stoicism na hindi natin kontrolado kung ano ang mangyayari sa atin, ngunit kontrolado natin kung paano tayo tutugon dito. Ayon kay Epictetus, isa sa mga dakilang pilosopong Stoic, hindi ang nangyayari sa iyo, kundi kung paano ka tumugon dito ang mahalaga. Ang kasabihang ito ay sumasalamin sa pinakapuso ng Stoicism, ang kalmado sa harap ng mga pagsubok. Ang iyong mga pinagdaanan ay hindi nagtatakda kung sino ka. Ang iyong pananaw sa mga karanasang iyon ang tunay na humuhubog sa iyo. Kapag humaharap sa mga hamon, mayroon kang dalawang pagpipilian. Hayaan mong tukuyin ka ng mga pangyayari o tukuyin mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng kung paano ka tumugon. Ang mga taong hayaan ang mga pangyayari na kontrolin sila ay makadarama ng kawalan ng pag-asa, sisihin ang kanilang kapalaran at maniwala na wala silang magagawa upang baguhin ang kanilang realidad. Ngunit ang mga nakakaintindi sa espiritu ng Stoicism ay magkakaroon ng ibang pananaw. Tinatanggap nila ang realidad, ngunit hindi nila hinahayaan na ito ang magtakda ng kanilang pag-iisip. Naghahanap sila ng solusyon imbis na magdwell sa mga reklamo. Bumalik tayo sa kwento ng batang mahirap. Ang nagpagbago sa kanya ay hindi isang himala, kundi isang pagbabago sa kanyang mindset. Hindi ako ang aking mga pangyayari. Maaari kong maging kahit sino kung magpupursige ako at magsusumikap. Napagtanto niyang ang mga limitasyong ipinatong ng iba sa kanya ay may kapangyarihan lamang kung tatanggapin niya ito. Sa pamamagitan ng determinasyon, napagtagumpayan niya ang lahat ng hadlang at naging matagumpay sa kanyang sariling paraan. Maaring ikaw ay nasa hindi ka nais-nais na sitwasyon. Marahil ipinanganak ka sa kahirapan o hinaharap mo ang mga pagsubok na tila mahirap malampasan. Ngunit tandaan, hindi ka tinutukoy ng iyong pinagdadaanan. Ang pagharap sa pagsubok ng kalmado, nang hindi hinahayaan ng mga pangyayari na mag-alinlangan ka sa iyong sarili, ay ang esensya ng isang stoic mindset. Kapag may gustong magbigay label sa iyo, kapag nais ng mundo na paniwalaan mong hindi mo kayang magbago, manatili kang tahimik, harapin ang katotohanan, at paalalahanan ang iyong sarili. Hindi ako limitado ng mga pangyayari. Ako ang nagtatakda ng aking sariling landas. Kapag pinanatili mo ang iyong composure sa anumang sitwasyon, kapag nauunawaan mo na ang tunay na lakas ay nasa kung paano ka tumugon sa mundo, walang makakayanig sa iyo. Ang kalmado ay hindi isang likas na reaksyon.
Ito ay isang kasanayan na kailangang linangin. Binibigyang diin ng mga Stoic na pilosopo tulad ni Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus na ang ating pag-iisip, hindi ang ating mga pangyayari, ang nagtatakda ng ating panloob na kapayapaan. Kapag natutunan mong kontrolin ang iyong mga reaksyon, hindi lamang ang iyong mga emosyon ang iyong pinamamahalaan, kundi pati na rin kung paano ka naaapektuhan ng mundo. Ang makapangyarihang katahimikan, isang kalmadong ugali, at ang kakayahang tumayo ng matatag ay mga pagpapakita ng isang disiplinadong isipan. Kaya, paano naman ikaw? Sa iyong araw-araw na buhay, na-apply mo na ba ang Stoic na kalmado? May mga sitwasyon ba kung saan nahihirapan kang kontrolin ang iyong mga emosyon? Malaya kang magbahagi ng iyong mga pananaw sa mga komento sa ibaba. Gusto ko sanang marinig ang iyong pananaw.